Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito po, magbibigay po tayo ng reaksyon dito mga kabunyog, mga kababayan. Kaugnay na naman po dito sa sinabi pa ni Duterte kasi nag-press con siya kagabi, mahaba yung press con niya kagabi, ay ano po, marami siyang mga sinabi. So ang ginagawa ko po, chinachap-chap ko. Chinachap-chap ko. Tinitingnan ko yung mga importanteng sinabi niya, tapos sinasagot natin, binibigyan natin ng komentaryo. Ngayon naman, ito namang mga sinabi ni Duterte tungkol sa pagtatago ngayon ni Kibuloy. Ano ba ang sinabi ni Duterte tungkol kay Kibuloy? Saan ito nagtatago? Ha? Ta, kasi inaakusa si Duterte na tinatago niya raw sa kanyang bahay, so sinagot niya itong tanong na to. Ha? Kung sumurrender ba sa kanya si Kibuloy, tatanggapin niya ba? Tatanggapin niya ba kung sumurrender sa kanya si Kibuloy? Ha? Ah, yan po yung yan yung pag-uusapan natin ngayon. Ito naman yung topic natin ngayon. So, ito naman ang pag-usapan natin. Kasi tinanong si Duterte ng media, sa tingin niyo po ba nasaan si Kibuloy? So tinanong siya niyan. Mamaya ipapanood ko sa inyo. Kung sumurrender po sa inyo si Kibuloy, tatanggapin po ba ninyo? Tutulungan ninyo kung humingi ng tulong nyo pag susurrender siya? Yon, tinanong din sa kanya yon. Anong advice nyo po kay Kibuloy? Anong advice nyo? Anong payo nyo? O yan ang mga tinanong kay Duterte. Ngayon, panuorin natin yung mga naging sagot ni Duterte sa mga tanong na yan. Tapos habang sinasagot niya yon, magbibigay tayo ng reaksyon. Panuorin muna natin ang sinabi ni Duterte tapos bibigyan ko ng reaksyon. Who is currently hiding because of the warrant of arrest. Receiving an arrest order from the Senate. You know, as a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. Ang una munang tinanong kay Duterte kung ano bang advice niya kay Kibuloy. Ano bang advice niya kay Kibuloy? Okay, ang sagot ni Duterte diyan, as a lawyer, ang mai-advise ko sa kliyente, kung ang kaso mo ay bailable, di mag-fix ka ng bail, magbayad ka ng bail kasi kakapiyansa ka naman. Pero kung ang kaso mo ay hindi bailable, at hindi ka makakaayos ng deal sa gobyerno, ay makukulong ka, ayaw mo namang makulong, ay di magtago ka. ganun yung sagot ni Duterte, mga kabunyog. Ano to ang sabi niya, kung ang kaso mo bailable, ay di mag-bail ka, total naman bailable. Pero kung hindi bailable yung kaso mo, tapos hindi ka makaka-fix ng usapan sa gobyerno, di wag ka kung ayaw mong magpa-aresto, kung ayaw mong makulong. Yan din yung ginagawa ngayon ni Kibuloy talaga eh. Yan talaga yung ginagawa ngayon ni Kibuloy. Alam ni Kibuloy na wala siyang bail, hindi makakapagpiyansa. Ngayon, no bail yung kaso niya, pero yung mga no bail kasing kaso, sa totoo lang, kung malakas ang impluensya mo sa gobyerno, pwede ka namang magpa-aresto muna, pero magpipetition for bail ka. Dahil kung malakas ka sa gobyerno, yung Department of Justice, yung mga prosecutors, hindi i-oppose yung petition mo. Hindi i-oppose. Yan yung nangyayari. Dahil hindi i-oppose ng mga prosecutor ng gobyerno, di magagrant yung bail mo. Halos magagrant yan. Kaya dahil may usapan ka sa gobyerno. Yun yung Pero kung wala ka namang kausapan sa gobyerno o deal sa gobyerno, ay wag kang kung tago ka na lang kung ayaw mo makulong. Ito. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything,
huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. Alam mo, ganito yan. Let me educate all of you. Ang Tamayong malaki yan, sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Dito, medyo mali dito si Duterte. Medyo mali. Medyo mali ang paliwanag niya. Ang sinasabi niya kasi, search. Hindi naman search warrant ang pinag-uusapan dito. Arrest warrant. Ito yung sinasabi ni Duterte. Kapag magsi-search ka, kukuha ka ng search warrant sa korte, dapat specific kung alin ang isi-search, saan na bahay, alin na specific na bahay. So ang sinasabi ni Duterte, dahil ang Tamayong maraming mga bahay, dapat kung magsi-search daw kay Kibuloy, bawat bahay a-applyan mo daw ng search warrant. Hindi naman search warrant ang pinag-uusapan dito, warrant of arrest. Kaya mali yung sinabi ni Duterte. Hindi naman search warrant ang pinag-uusapan, warrant of arrest. Di ba? Mali yung punto ni Duterte. Ang punto kasi ni Duterte, napakalaki daw ng Tamayong. Kaya kung aarestuhin daw si Tamayong, si Kibuloy, marami daw na bahay doon sa Tamayong, bawat bahay isi-search mo, mag-a-apply ka daw ng search warrant, bawat bahay. Mali ito eh. Hindi naman search warrant ang pinag-uusapan dito, arrest warrant. Kaya mali yun si Duterte. Ano na talaga to eh, dispalinghado na rin ang alam nito sa batas eh. Di ba? Hindi naman search warrant. Yung sinasabi ni Duterte, search warrant yun. Tama, sa search warrant, specific. Specific ang isi-search mo. Kung saang bahay, anong bahagi ng bahay, at saka anong isi-search mo. Pero ang pinag-uusapan dito, hindi search, arrest. Tao ang pinag-uusapan dito. At kahit saan mo ang tao na may warrant of arrest, kung saan mo siya mataymingan na maa-aresto, pwede mo siyang arestuhin. Di ba? Kahit saan mo siya arestuhin, pwede. Yan yung totoo dyan. Kaya mali yung pinapaliwanag ni Duterte na bawat bahay kukuha ka ng search warrant. Search warrant yun. Hindi naman to search warrant. Arrest warrant na ang pinag-uusapan. Hindi mo pwede ba search ang bahay na yan at maghanap ka kay Pastor Kibuloy? You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami yung bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan, maghabulan kayo. By the time na matapos na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. Pero actually mga kabunyog, mga kababayan, ito, opinion ko to. Opinion ko ito. Ako sang-ayon ako dyan sa sinasabi ni Dico. Ito lang Ako sa tingin ko, nandun lang talaga yan sa Tamayong o kaya sa Glory Mountain. Si Kibuloy? Bakit? Napakalaki ng compound eh. Napakalaki ng compound, ilang ektarya yon. May bakod yan sa paligid. Ibig sabihin, kung gusto talagang arestuhin si Kibuloy, hindi na kaya ng isang unit lang o isang tracker team. Lulusubin mo na talaga yung buong compound. Sabay-sabay mo talagang papaligiran lahat ng mga lugar doon. Hindi pwede yung pupunta ka sa ganito, pupunta ka na naman doon sa isa, pupunta ka na naman sa isa. Hindi pwede yun. Tingin ko lang Kung talagang desisyonado ang gobyernong arestuhin si Kibuloy, maraming units na ang kailangang gamitin. Hindi na pwedeng lang kasi napakalaki nung Tamayong eh. Napakalaki nung Tamayong. At lahat ng tao doon kontrolado niya. Ang ginagawa kasi ng NBI sa kanang PNP, pupunta sa isang bahay, tapos pupunta na naman sa isang bahay. 'Di ba? Ano yan eh?
Yun talagang tamayong, yun talagang Glory Mountain, ano na yan para kang napakalaking ano. Halimbawa, parang UP yan kalaki o malaki pa sa UP Diliman. Paano mo gagawin yan? Ang gagawin mo, sabay-sabay. Ha? Yung gagawin mo dyan dapat, sabay-sabay. Ibig sabihin, yung tipong hindi na talaga makakatago. Yung hindi na makakatago. Ang ginagawa kasi ng NBI, pupuntahan yung isang building, pupuntahan din yung isang building, pupunta naman dun sa sunod na building. Hindi talaga ano yan. Sa tingin ko talaga, sa laki, sa lawak ng properties ni Kibuloy, ang laki-laki ng compound niyan, Amayong Glory Mountain, dun pa lang, makakatago na talaga si Kibuloy dun. Di ba? Hindi nga lang siya lalabas ng compound. Hindi nga lang siya lalabas ng ng property niya. Okay lang naman siya doon eh. Nandun siya. 25 hectares, sabi ni Edin. Kaya ang kailangan dito, ano yan? Malaking operation na talaga to. Hindi ito kaya ng isang tracker team lang. Kaya, ano yan? Doon pa lang sa Tamayong, doon pa lang sa Glory Mountain, talagang ano na yan. At saka malamang, nung nababalitaan ni Kibuloy na maglalabas ng arrest warrant sa kanya, baka nagtayo na yan ng mga basement, nagtayo na yan ng mga bunkers. Di ba? Kaya niya namang itayo yan doon. Tapos, kontrolado niya ang mga tao dyan. Mga panatiko niya yan. Sa tingin ko, ano yun eh. Kaya ito, mayabang si Duterte. Kaya makita nyo, habang nagsasalita si Duterte, naghahambog. Parang hinahamon niya, sige, arestuin niyo. Actually, ang ginagawa nila Duterte dito, hinahamon ng administrasyon ni Marcos, arestuin niyo. Kaya nga, yung mga sagot ni Duterte, may halong pang-iinsulto, panoorin niyo. Kingdom of Jesus Christ. Alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman simple lang eh. Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, kaawaan Diyos, punta tayo ng langit. Di ba? O gusto ninyo sa impyerno? Impyerno ang gusto ninyo? Bahala kayo. Ngayon, kahanap ninyo, hindi ninyo mahanap. It's ewan ko, Tamayong malapit dyan na malaki ang Tamayong. Malaki. Follow-up, Mayor, may mga speculation kasi that someone is Nasa bahay ko. studying Look, kain mo ako magkatapos, mag-uwi ako. Sama tayo doon sa bahay ko. And if you can find Kibuloy there, I'm raising the ante. Ano ba magkano bibili ng 100? I'll make it 200,000. Or 300. Or even 500. Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita niyo si Kibuloy sa bahay ko. Okay, pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Prosecutor ako tapos. You were designated mayor as administrator of Pastor Kibuloy's properties. Is this true? Nalipat ko na sa lahat ko sa pangalan against his liberty. I don't think that there will be a at sabi ko naman sa kanya, huwag ka maniwala niyang rendition ng Amerika. At kung meron lang, tawagan mo ako. So you'll advise him to come to the open. Again? You advise him to surrender if that is so.
you would advise him to surrender if that is so, na wala rin, hindi siya nangyayari. Wala ako kasi pastor naman, edukado na tao. Alam naman niya na ano, hindi kami nag-istorya ng buhay niya. About arrest and everything. Kung anong gusto niya sa buhay niya, di okay lang. Ngayon, tanongin ninyo ako, saan si pastor? Gusto niyo malaman talaga? Yes. Ewan ko, pag ano lang siya, tama yung, yan lang naman ang refuge niya, sanctuary. Wala man siya ibang bahay. Yan lang. Tama yung ano. Wala akong nalaman na ano. He is comfortable in his tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport banda. Frankly, yan talaga ang kung nakapunta na siya ng Manila o saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Is it possible that you will also be assassinated? Ano ko? Assassinated because extraordinary rendition. He said that it's possible that he will be either be abducted or assassinated. Do you think that it's possible? Maybe because he's hiding. That if that is his belief. But why would the U.S. want to kill him? I don't know. Thank you, Jermelina. Last two questions na Mayor from Sheila Lisondra of the XRP and then Maya Mayor, Padillo. when was the last time you talked with the pastor? Again. Ito. Tinanong siya, kailan mo daw ba last na nakita o nakausap si Kibuloy? Ito, mayabang dyan si Duterte. When was the last time you talked with the pastor? Kanina. Is it possible po na sa inyo siya mag-surrender? Hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Mag-ask ng help po siya sa inyo po. We had dinner downtown kanina. Hindi naman kilala isa sa mga restaurants. Thank you, Sheila. At saka walang pakialam yung mga waiter, basta magbayad ka lang. Maya Padillo, Mayor. May gabi, Mayor. Mayor, this is regarding sa holding ng hakbang ng Maiso. Ayan, ibang topic na yan. So napanood nyo, mga kabunyog. Actually, mayabang talaga si Kibuloy at saka si Duterte. Sa tingin ko, na talaga ito eh. Dapat ang gobyerno ni Marcos, na ito, hinahamo na. Actually, yung mga sinasabi napansin nyo, yung mga sinasabi ni Duterte, panghahamo na sa administrasyon. Parang kinakantsawan niya na eh. Sinasabi niya, nandun lang yan. So, arestuhin nyo. Tinatanong siya, tatanggapin mo ba siya kung mag-surrender siya? Sabi niya, hindi. So, tapos tinanong siya, kailan mo last na nakausap? Sabi niya, kanina. So actually dito, may halong na to, ang mga ginagawa nila Duterte, yan, yung mga sinasabi niya na yan, may halong na yan, pagyayabang, kasi hindi naman naaaresto ng gobyerno. Kaya ito dapat, pang-aasar, tama si Roland Doriendo. Actually dapat dito, ay sa totoo lang, kaya lang, hindi naman tayo ma-impluwensya sa administrasyon ni Marcos. Pero ang dapat niyang gawin dyan ni Marcos, ipakita na yung pwersa niya dyan. Kasi insulto na yan eh. Nung una, ang nagpapatawag kay Kibuloy ay Kamara. Hindi sinipot ni Kibuloy. Nung nagpatawag naman ang Senado, hindi rin sinipot ni Kibuloy. Ngayon, korte na ang nag-order. Sino ang mag-i-implement ng order ng korte? Executive. Yung PNP. Yung CIDG, lahat ng pwersa ng gobyerno. Ngayon, kung hindi pa rin yan ma-implement kay Kibuloy, grabe na yan. Ibig sabihin, hindi na ginalang ni Kibuloy ang Kamara, hindi na iginalang ang Senado. Ngayon, korte na ang nag-order.
hindi pa rin ma-implement ang order ng korte. Tapos lahat na ng law enforcement agencies ng gobyerno, NBI, CIDG, PNP, kung lahat ng mga yan hindi pa rin kayang maaresto si Kibuloy, wala na. Talagang iniinsulto na ang administrasyon ni Marcos. Yung mga sinasabi ni Duterte actually, may pagkaano yun iluso po. Yung mga pagsasagot na yun ni Duterte, may pagkaano yun pang-aasar, pang-iinsulto. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya, ang dapat nang gawin dito ni Marcos, ipakita na ang pwersa ng gobyerno. Ang laki-laki ng mga confidential funds nila. Okay, tinanggal ang confidential funds ni Sara. Pero yung mga confidential funds ni Marcos, ang confidential funds ni Marcos, 4.5 billion pesos, confidential at intelligence funds. Ang mga confidential funds ng PNP, ng AFP, ang intelligence funds niyan, ang lalaki. Bakit hindi nyo yan maaresto? Bakit hindi nyo yan maaresto? Wala na. Kung hindi pa rin ito maaresto si Kibuloy, ano yan, sa totoo lang, parang nanghahamo na ito. May halo na itong pang-iinsulto, may halo ng pagyayabang ito. Yung mga sagot ni Duterte, ano yun pagyayabang paghahambog. Di ba? Napansin nyo naman Pero yun na nga, kung aarestuhin kasi si Kibuloy sa Tamayong, or dun sa Glory Mountain, hindi pwede yung isang unit lang ng NBI or tracker team lang ng PNP. Wala yun. Wala yun. At saka hindi na pwedeng ipaubaya lang yan sa PNP ng Davao. Hindi na. Hindi na. Kailangan yan may augmentation force na galing sa sa national. Para compromise masyado ang Davao Diba? Anong tingin nyo mga kabunyog? Kaya nga siguro takot si Kibuloy doon sa sinasabing extraordinary rendition. Kasi pag napikon din talaga ang United States, baka talaga lusubin na yung kanyang lusubin na yung Tamayong. Kasi kung may kaso sa US, siyempre may kaso nga sa US. Tapos inansil na yung yung arrest warrant sa US. Pag napikon din ang US, tapos nalalaman ng US walang nangyayari sa Pilipinas, hindi na aaresto. Hindi na aaresto. Ay baka gumawa nga talaga ng hakbang ang US dyan. Lalong delikado ang lagay ni Kibuloy niya. Anyway, ang importante dito mga kabunyog, mga kababayan, ano na to? Hindi na pwede ito. Hindi na pwede yung approach pa dyan kay Kibuloy. Tingnan nyo ang ininsulto niya. Ininsulto niya ang Kamara. Hindi niya sinipot. Ininsulto niya ang Senado. Hindi niya sinipot. May contempt na, may arrest warrant na ang Senado. Wala sa kanya yan. Ang korte na yan Davao City RTC, wala pa rin. Pasig City RTC, wala pa rin. So ano na ngayon? Paano na ngayon i-implement ang mga order na yan? Ang dami na, lahat na ng institusyon ng gobyerno, china-challenge na nila Kibuloy. Ngayon si Duterte, yung sinasabi ni Duterte na hindi niya alam kung nasaan si Kibuloy, alam niya yan. Kalukuhan yan. Maniniwala ba kayo sa sinasabi ni Duterte na hindi niya alam kung nasaan si Kibuloy? Alam niya yan. Alam niya yan. Kaya lang, malakas ang loob ni Duterte maghambog, magyabang, kasi ang iniisip nila, alam nila Duterte na ang usaping ito, kailangan talagang pwersahan na pasukin ang mga lugar ni Kibuloy na pinagtataguan. Yan yung totoo dyan. Alam ni Duterte, hindi kaya yan ng administrasyon ni Marcos. Iniisip ni Duterte, mahina naman tong administrasyon na to, hindi kaya yan. Kaya dapat magpakita na ng pwersa si Marcos. Magpakita na ng pwersa ang administrasyong ito. Di ba? Yan yun Sa totoo lang mga kabunyog, hamon na ito sa administrasyong ito. Lahat ng nangyayari ngayon, hinahamon na nila Duterte ang administrasyong ito. Hinahamon na. Kaya dapat ang administrasyon ni Marcos magkita na ng pwersa. Magpakita na ng pwersa. Kung hindi, talagang lalabas weak ang kanyang weak na leader siya. Yan ang dito.
Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.